May inaayos po tayo ditong isang window type aircon mga ka-newbie at ang tatak nito ay yun. Ang nagiging problema niya ay hindi nagpa-function yung sa kahay. Yan. So yung dalawa po yung hindi nagpa-function dito. Bale ang nagpa-function lang sa kanya mga ka-newbie ay itong mid. So sabi nung may-ari, nung customer natin ay kailangan daw niya ito lahat functional kasi tag-init para makapamili din siya ng function. Kung gusto niya na mahina, so maglo-low lang siya. So sa pag-check lang naman na ito mga ka-newbie ay dapat may reading lang naman ito lahat. So dapat 1, 2, 3 speed mayroong reading from the common. So ang common na ito mga ka-newbie ay kulay blue. So kadalasang common yan mga ka-newbie ay kulay blue. Fan motor po ito ha. Yan, kulay blue. Then itong kanyang kulay brown, iyan po yung sa kanyang fan. No? So ang topic natin sa mga oras nito mga ka-newbie ay paano nga ba malalaman, halimbawa nag-iisip kayo dahil itong selector switch na mga ka-newbie medyo may kahirapang itesto lalo dun sa mga hindi pa masyadong familiar sa pagre-repair o pag-troubleshoot ng mga window type. Ang gagawin nyo lamang mga ka-newbie para hindi kayo masyadong maguluhan, magda-direct muna kayo dito. No? Halimbawa kapag ka na-experience nyo yung kanyang high ay gumagana, yung mid at cool hindi naman, ay yung low hindi naman. So magda-direct lang kayo. Iisipin nyo kasi mga ka-newbie, pwedeng sira na yung windings doon sa fan. So may mga posibilidad kasi kahit sa electric fan mga ka-newbie, may mga posibilidad na umaandar naman yung 1 and 2, yung 3 hindi. Pero yung ang nangyari pala sa kanya, yung coil niya diyan sa loob ng fan diyan ay may sunog na o kaya corrosion o kaya corroded kaya hindi na siya nakakapagpaandar pagdating sa ibang function pero gumagana yung ibang function. Ngayon para hindi kayo masyadong mahirapan, wag muna kayong puminteriya dito, no? Pero nasisira naman talaga ito mga ka-newbie, nga lang para ang sa akin lang para hindi kayo mas mahirapan mag troubleshoot, halimbawa kung saan kayo mamimili, halimbawa yung sira yung selector switch o yung kanyang fan. So ang gagawin nyo mga ka-newbie, simple lang, kuha lang kayo ng capacitor. Kuha lang kayo ng yan, katulad nito. Kahit mga capacitor ng washing, no? So ang capacity po ng fan niyan, mga window type, makikita nyo yan dito. May diagram yan. Hindi masyadong kita. Ayaw lang mag-focus ng camera natin. Yan. So may makikita kayo dyan, 4, minsan 5, minsan kadalasan talaga 4 UF. Ngayon, kung wala kayong 4UF at ang available nyo, kasi kadalasan naman sa dryer, ang extra ko lang dito ay 5, pwede na to pang testing lang. Ang gagawin nyo lamang, ida-direct start nyo itong fan ng window type na ito para ma-determine nyo kung nasaan nagmumula yung sira, halimbawa fan o kaya selector switch. Ngayon, pag ginawa nyo itong direct start na to at gumana yung kanyang fan, ibig sabihin, proceed na kayo dito. Hindi kayo nahirapan, no? Ngayon, ituturo ko sa inyo mga ka-newbie step by step kung paano mag-direct start ng fan window type AC. So, ready lang po natin yung ating mga materyales. So, ang gagawin lang natin mga ka-newbie, kailangan lang, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan natin ng capacitor, 5 UF, pero kapag may 4 UF kayo, mas maganda. So, ang gagawin natin, kuha lang kayo ng capacitor at kuha lamang kayo ng cord. Ngayon. Yan. So power cord yung gagamitin natin. Ngayon, dahil nga nakuha na natin yung connection papunta doon sa ating fan, no? So kadalasan dito sa dalawa na to, blue at saka brown. Yung iba naman yung color coding, pero dapat after yung kalasin tong kanyang pinaka supply na nanggaling dito sa capacitor, pipicturean nyo para hindi kayo magkamali. Then ang base kasi dito sa kanyang diagram mga ka-newbie, yung bago ko kinalag to, itong kanyang blue ay common, katulad ng sinabi ko kanina, pinakamadalas na common ay kulay blue. Then yung kanyang brown ay yung kanyang supply sa fan, no? Gagawin nyo mga ka-newbie, itong ating linya ng ating capacitor ay i-connect nyo dito sa dalawa. Ayan. Pero bago nyo i-connect, isabay nyo tong kanyang line 1 or line 2 ng ating plug. Ang gagawin ko, ipagsasama ko muna itong dalawa na to at ipupunta ko yan dito sa ating common. Yan o, common, kulay blue, common. So iko-connecta ko yan diyan. Itong ginagawa natin mga ka-newbie ay para lamang po ito dun sa mga katulad natin na beginners. Dun sa mga veterano, alam na po yung mga ganitong troubleshooting. No?
ang gagawin natin, connect ko lang dito to. Okay, higpitan ko lang. Gandang ko lang yung connection. Okay. Then, yung isa na linya ng capacitor natin, ilalagay natin dito sa kulay brown. Ito po yung kanyang fan. No, para magkaroon po ng supply yung ating fan. Ayan. So, lagay ko lang po, linya po yan ng capacitor na nanggaling sa ating capacitor. Alusin ko lang ating camera. Ayan. Then, ito yan, huwag kayong magkakamali. So ito po yung supply ng ating compressor. Yan yung kulay puti na yan na balot. At ito yung ating fan. So mayroon po yung lumabas dyan na 1, 2, 3, 4, 5. 5 na wire. Kulay dilaw, puti, pula, brown at saka blue. Ang kukunin lang natin dyan yung brown at saka blue. Then i-connect naman natin itong isang linya ng ating capacitor. Iipit nyo lang yan sa kanyang terminal. Okay. Then, mayroon tayong natitira na isang supply. Ito na po yung ating line 1 o line 2 ng ating plug. Yan, ito. Okay. Ngayon, isasaksak ko ito. Kukunin ko itong tatlong terminal na ito. Ito po kasi yung low, mid at saka high. Yan yung kanyang function. So, pinaka low dyan, itong kulay puti, mid, dilaw, ang pinaka high yan yung kulay red. So, ang gagawin natin, ilalabas lang natin itong kanyang terminal dito. Yan, lalabas lang natin. Then, papahawakan natin dun sa aking darling yung ating camera. Yan. At titingnan natin kung mapapaandar natin ng low, mid, saka high yung kanyang fan. Then, kapag napaandar natin, saka tayo magpuproceed kay selector. Yan. So ngayon, papahawakan ko lang. Katulad ng sinabi ko kanina, itong white, yellow at saka red, ito po yung kanyang speed, no? Kung sa electric fan 1, 2, 3. Ang gagawin lang natin mga kanyubi, itong isang linya ng ating plug, no? Line 1 or line 2 ay isasaksak natin at ito yung ikokonekta natin dito sa speed, no? Tandaan po yung kanyang diagram. Ayan, yung isang linya ng ating plug ay pumunta dito sa linya ng ating common, ng ating fan. Yan, common po yan ng ating fan. Ito yung kulay brown, ayan po yung kanyang supply para sa fan. Siya po yung ikokonekta naman natin dito sa isang linya ng ating capacitor. So bypass po ang tawag dito mga kanyubi. Ngayon, ang gagawin ko sa mga baguhan, sa mga nagdi-DIY, medyo ingat-ingat lang kayo dahil medyo delikado ito. Ang gagawin ko, isasaksak ko itong plug natin. Yan. Okay. Then, kukunin ko yung isang supply natin ng line 1 at line 2. At titingnan natin kung aandar yung ating fan. So, punta tayo sa puti. Tingnan mo yung fan. Umiikot. Umiikot. So, umiikot yung ating puti. Ibig sabihin, good yung ating low. Ang gagawin natin, punta tayo sa dilaw. Titingnan natin kung iikot pa rin. Umiikot. So, ibig sabihin, okay yung ating mid. Yung ating high, kunan natin. Tingnan natin kung iikot. Okay. Ibig sabihin, mga kanyubi, hugutin ko lang para safe tayo. Okay. So, ibig sabihin, ang may problema yung ating selector switch. Ngayon, ipapakita ako sa inyo. I-connect ulit natin itong wiring na ito. I-connect ulit natin dito. Titingnan natin. Kasi minsan mga kanyubi, lost connection lang. Kaya hindi umaandar yung ating medium o kaya high o kaya low. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalik natin itong connection niya muna. Tapos papaandarin natin. Kapag kami nagbago, okay na. Wala na tayong problema. Ibig sabihin, lost connection lang. Ihigpitan lang natin itong mga terminal na to. Higpitan lang natin yung pagkakalagay dito, then papaandar natin. Then kapag hindi pa umandar yung halimbawa high o kaya mid o kaya low, magpo-proceed na tayo sa kanyang selector switch. So kabit ko lang to mga kanyubi. So dahil naikabit na natin yung kanyang connection mga kanyubi, isa-isahin ko lang ulit. Yung ating kulay brown at blue ay kinonekta natin sa ating capacitor. Yung kulay brown ito ay nasa kanyang fan at yung ating kulay blue ay common terminal. Yan. So itong dalawa. Then yung ating red, yellow, white ay nakakonekta dito sa ating selector switch. Yan.
Ngayon, naka-off tayo. Yan, naka-off tayo. Then, saksak natin yung unit. Titingnan natin kung may nagbago dahil inayos natin yung kanyang connection. Baka mamaya, lost connection lang, no? May mga pagkakataon na ganun. Ngayon, punta na tayo agad sa high. Titingnan natin kung aandar yung ating fan. Pag hindi umandar, ibig sabihin may problema yung ating selector. O, paandarin natin. Yun, wala. Ayan o. So, naka-high na tayo. Yan o. Naka-high fan na tayo. Ngayon, lipat natin sa medium. Yan. Umandar yung ating fan. Punta tayo sa low. Ayan. Wala. So, umandar yung ating low at saka medium. Ibig sabihin, lipat natin sa high. Ayan. Patay. Ibig sabihin, yung high selector yung ating may problema. You know? Okay. Ulitin natin. Off. Patay yung ating blower. Patay lang natin. Yan. Then select tayo sa high. Wala. Okay. So wala yung ating high. Punta tayo sa mid. Umandar. Ayan. Low. Meron. Mid. Meron. High. Wala. So off na natin. So ibig sabihin mga kanyubi, confirm na hindi na tayo nahirapan at confirm na natuklasan natin kung nasa nagka-problema ay dito sa kanyang selector switch. No, so magpo-proceed na tayo sa selector switch. So advice ko na din kapag kasira yung selector switch at gusto nyo pang paganahin lahat ng function nito, low, medium, saka high, ay magpalit kayo ng bago. Pero kung hindi naman, okay naman sa inyo yung low saka mid, yung high ay wala, okay lang naman sa inyong kwarto, ano naman, nasusurvive naman ng lamig yung inyong kwarto, wag nyo nang bilhan. At least may gumagana kahit dalawa. So ang mahirap kasi mga kanyubi pagka isa lang, halimbawa naka-low lang, medyo kukulangin talaga lalo kapag malaki yung ating room, no? So tatanungin natin yung may-ari nito mga kanyubi kung papabilhan ng selector para magamit niya yung high o okay na sa kanya yung mid at saka yung kanyang low. So ganun lang mga kanyubi, sana doon sa ating munting idea ay may natuklasan kayo na konting tips patungkol naman po sa pag-repair o pagda-direct start ng ating mga fan blower ng window type aircon. So lilinisan ko din pala ito mga kanyubi.